Good day guys! Welcome sa channel. For today's video, magre-repair tayo ng Lumilights na Amber White Power LED. In-order natin yung mga parts sa Lazada. Hopefully maging okay, gumana. So may nakasulat dito na 3 watts, W ibig sabihin white ito, cold white. Tapos yung isa naman, ay, dulog. Yung isa naman may nakasulat na 3W, ibig sabihin 3 watts, at saka WW, ibig sabihin warm white. Okay? Tapos may isa pa akong in-order na fan. Lazada pa rin ito. I-share ko na lang yung link sa dulo ng video. Kasi yung isa sa mga ilaw natin dito, bumigay na yung fan niya. Good thing is, yung mga pyesa naman is available sa Lazada. I don't know kung meron din sa Shopee. So, it took almost mga 5 days, I think, bago ko nakuha yung mga parts. Kung hindi, basta hindi lalagpas ng 1 week. Okay, so, intro muna tayo. Ito yung close-up shot natin sa mga ilaw. Ang halaga nito ay nasa less than 30 pesos lang, isang pack. Nagkamali nga ako ng click, sana dinamihan ko na. Pero okay na rin muna para ma-testing natin. So yun nga, may nakalagay na 3W, 3 watts at saka warm white. Ito naman white, isang W lang nakalagay, ibig sabihin white. Tapos 3W, ibig sabihin 3 watts. Ito yung pinaglagyan. Galing pa siya ng China. Wala dito yung presyo kasi binayaran ko na kagad sa through GCash. Ayun 10 pieces, 3 watts. High power, 3.2 volts. LED beads. Meron din silang iba-ibang kulay nito. Hindi ko lang gaanong tinignan kung for sure merong separate na kulay, at yung pang full color hindi ko lang napansin kung meron, pero for sure naman meron na yan kasi marami namang mga power LED na full color. Tapos ito yung sa fan, sana magkasing sukat, 327 siya, direct from China, kasama na yung shipping dito sa 327. Ito yung fan. Importante, same sila na 12 volts. Tapos yung amperes niya, ito na yung pinakamalapit. Nagtataka ako dito sa mga Lumilights na to. Magkaiba yung wattage yung amperes nung fan. Etong mga pinaka latest na dumating sa akin. Nasaan ba yung? Ayun. 0.20 amperes itong dalawa. Kung mapapansin nyo, pareho yung fan. Pero itong apat na mas nauna, tingnan natin. Medyo mabigat kasi, talaga mabigat itong Lumilights. Bakal kasi ang kapal niya. So iba na yung niya, iba na yung fan niya. 30 amperes naman, 0.30 amperes. So I guess mas malakas ito. Tama. Tapos parehong, so yung dumating is 0.25. Ano nga ba ito? 0.30. Tapos yung isa, 0.20. So, nakagitna ito dun sa dalawa. So, for sure, obra na yon. Tapos yung blades niya, 7, then 24 volts. Okay, so ito, Lumilights LPS 6055 White Amber. Napakaliwanag nito. Sobrang liwanag niya. Pagka sa mga medium size na venue, 1 per side lang ang gamit ko nito. Kung nakikita nyo yung 3 light setup ko, yung recently uploaded ko na video, ito yung madalas nakagitna. Tapos 2 RGB full color sa gilid. Okay? Nabuksan ko na siya nung nakaraan. Hindi ko na na-vlog yung kung paano ko siya kinalas. Ito yung mga lens niya. Dami So ganito lang siya nakapwesto. Meron siyang parang kanal. Ayun Kuya, turn off mo yung music.
Baka makapiright ako. Turn off mo yung music. So, ganyan sila nakapwesto. Tapos, nakapaibabaw itong holder ng mga lens. Kakalasin lang yung 5 tornilyo. So, pagkalas mo ng 5 tornilyo, tatanggalin mo na tong mga lens. Tapos, ma-expose na tong mga ilaw niya. So, kadalasan ng nangyayari sa mga ilaw natin, minsan may punding isa, minsan naman may punding 5. So, dun sa 5 yon, hindi yun lahat na pundi. Either isa or may 2 bulb lang doon na pundi. Kasi, grouping siya may mga nakaseries sa mga yan. Maraming vlog ng ganito dito sa YouTube. So, kung hindi pa napapadaan sa YouTube nyo yung mga ganitong pagre-repair ng PAR LED, so, ito na yung chance nyo mapanood. Usually, yung mga naka-upload na nagre-repair ng PAR LED is yung mga Big Dipper na LP001. Yun yung mga common na makikita natin sa YouTube na mayroong mga repair tutorial. Pero itong Lumi lights, sa mga branded, wala akong nakikitang nagre-repair na naka-upload sa YouTube. Nung nakaraang unang beses ako na siraan ng ganito, may ilang bulbs na pundi siya. Pinadala ko sa Colin. Yan, pinadala ko sa Colin. Medyo mabigat sa bulsa yung cost ng repair. Yung isang unit ko, umabot ako ng 1.2. So, imagine nyo dito, 30 pesos, 10 piraso na. Tapos, yun, dapat may panghinang ka, basic tools, basic knowledge. So, murang-mura lang kung ikaw ang gagawa ng sira. Diba? Kaya, gagaya ng sinasabi ko sa mga naunang vlog ko, mas maganda kung may knowledge kayo sa ganito. Kayo na magre-repair. So, less gasto sa inyo. Imagine nyo magkano lang ang parenta sa basic. 5K, 6K. Yung iba sa mga probinsya ay nadidinig ko mas mababa ang renta. So, talo tayo pag nasirahan ng gamit. Kaya pagka ganyan, pag-aralan nyo mag-repair ng mga gamit nyo. Itong mga ganitong sira naman common yan, given yan na may mga bibigay dyan. Tapos ito, nung pina-repair ko siya, yung isang bulb na ipinalit, ewan ko hindi gaanong kita dito yung kulay niya sa camera. Dito kasi sa actual na sa bare eye, makikita mo to, medyo mas madilaw. So parang yellow yung ipinalit dun sa isang warm na napundi. Yan, kung makikita nyo, mayroon siyang excess na thermal paste. Unlike dito. So ito yung napalitan na tong isang to. Yun nga lang, pag binuksan mo, halatang halata siya dahil halos kulay orange na siya. So tatanggalin ko to, papalitan ko rin siya. Ang medyo mahirap lang dito kay Lumi lights, natanggal ko pa naman na yung iba. Nung unang tinanggalan ko siya ng bulb, so ide-desolder mo lang ito. Pwede kang gumamit ng desoldering pump, or kung wala kang desoldering pump, kahit chani na lang. Pag ininit mo to sa panghinang, itulak mo lang siya paangat, kakalas na yan. Tapos ito naman. Kaya lang minsan, mahigpit siya. So kailangan mong i-twist ito para matanggal mo. So pag natanggal mo yan, may matitira sa ilalim, yung parang bakal na yan, yung kulay silver na yan, may iwan siya dito, parang nakahinang siya. So ang gagawin mo, pupukpukin mo lang yan, medyo may katigasan, pero alalay lang, pag pinukpok mo, matatanggal na yan. So pagpapalitan mo ng ganito, ga-apply ka na lang ng thermal paste bago mo ilagay yung LED bulb. Hindi ako expert sa ganito disclaimer hindi ako talagang certified technician. Pero yung mga ganitong basic na repair kayang-kaya nating gawin yan. Ayan, medyo dinim ko yung setting ng camera para mas makita nyo yung mga hindi gumagana. So halimbawa, doon sa 5 bulbs na hindi gumagana, paano madedetect doon kung alin ang may diferensya? Iso-short lang natin siya gamit kayo ng tweezer. Nawawala yung tweezer ko na pang electronics talaga. So meron na ka dito yung ordinary na chani. Iso-short lang yung dalawang paa niya. Kikita niyo ba? Yan.
So, short mo lang siyang ganon. Kaya mag-alala, wala namang ground yan. 24 volts lang yan eh. So, pag walang nangyari, ibig sabihin, hindi yun yung sira. Ah. So, itong mga tinetest ko, hindi sila nakailaw. So, yun nga, yun yung gumagana, yung walang bulb, yun natanggal ko na. So, tignan nyo, pag na-short ko ito, gagana yung iba. Medyo, kailangan kong ibuka yung channel ko. Yun. Kita nyo ba? Isu-short nyo lang. Pagka na-short nyo yung may sira, gagana na lahat yan. So, ilalagay ko na yung isang bulb dito. Pero bago yan, tatanggalin ko muna to. Ito, madali ko lang natanggal kasi nga napalitan na yan. Tapos lagyan natin ng ano. Punasan na rin natin. Tapos bumili din ako ng thermal grease. Lazada rin ito. Ang mura lang nito, 16 pesos lang. Ito 2 days lang dumating na. Local ano lang to, supplier. Ilalagay ko rin yung link ng FB sa dulo ng video. Oops. Late kasi. So, yun, gumana. Mas warm talaga siya ng konti. Mas warm siya ng konti dun sa stock na Lumilights. Pero, yung tinanggal natin, dihamak na mas matingkad ang kulay. As in talagang orange na ang kulay niya. So, okay na to. Ihinang ko muna. Lagyan natin ng konting thermal paste. Quiet ka tong, quiet. Shh, quiet. Nawawala kasi yung channel ko eh. Make sure na nakasentro siya dun sa bilog. Kasi kung hindi mo mai-align yung lens later on. Testing ko ulit, buksan ko. So yan, gumana. Gumana na yung ibang mga hindi nakasindi kanina dito. Patayin, testing natin yung isa naman. Tapos since dalawang kulay ito, titignan nyo kung pag nakapatay kasi una hindi nyo mapapansin kung warm ba o white yung nakalagay. Pero dito kasi sa code nito, yung G tsaka W, yun yung mga warm. Baliktad. So, yun. Patayin ko muna.
Bago ko linawin. Let's go. Let's go. Let's go inside. Oh, come on, sit. Come on, sit. Let's go. Let's go. Chocolate. Ayan, gumana na lahat. Come on, see. Come on, see. Medyo warm lang ng konting-konti. Hindi na gaanong halata yan pagka nilakasan mo siya. Naka-minimum setup ako ngayon para lumitaw siya sa video. Kape muna tayo. Hey! Ito yung aking tasa na pinang souvenir ko sa mga client at tie-up ko last year. Ito yung sa photo. Ito yung sa sounds. Iusin ko lang yung camera. No. Unahin yung ilagay yung doon sa napalitan para makita nyo kung nag-fit siya. Ilagay na natin yung takip. So, yun. Okay na siya. Uno. Yan. Hindi na gaanong halata. Pero, ayun o, napapansin yung dalawang yun. Yun yung napalitan natin. May konting-konting difference lang sa kulay. Pero, yun nga, pagka naka full blush yan, hindi mo na yan makikita. Yung nakaraan kasi yung ipinalit ni Colin, wala daw silang available na ganito. Kaya medyo matingkad na warm yung binigay. Halos kulay orange. Kahit na lakasan mo yung ilaw, halata pa rin dahil sa sobrang tingkad niya. So, subukan nating itaas yung setting. So, yan. Ka-full blast. Napakaliwanag. Patayin ko yung ilaw. Kala mo nakabukas yung pasensya kayo sa kalata. Ito yung tent ko. Tapos ito yung 4 na tripod ko na brand new, hindi pa nagagamit. Binili ko na lahat kasi wala na daw stock niyan. Last na daw yan, sabi ng supplier ko. Tapos yung mga ilaw ko sa photo. Yung FBT ko sa ilalim. So, ganyan siya kaliwanag. Hindi ko pwedeng itutok yung camera. Pero, yun nga, hindi na halata yung amber na ipinalit natin. Yung white, for sure, parehong-pareho lang yung white. Okay, so, tatabi ko na to. Check naman natin yung isa. So, ito, tatanggalin natin to. Papakita ko sa inyo kung paano siya tanggalin. Expect nyo pagtanggal nyo nito masisira na talaga siya. Dahil medyo mahirap talaga siyang tanggalin. Wala yung ano ko eh. Tsaka hindi rin ideal gamitan ng desoldering pump kasi ang nipis lang nung pagkakahinang. Gagamitan ko na ng long nose total. Kundi naman na to. Pupwersahin mo na talaga siya. Ayun, nabasag na.
Parang mas magandang tanggalin mo na siya ng tuluyan ng ganito. Pihit mo na siya. Yan. Tanggalin nyo na siya mas madali. Para ma-expose yung bakal. Mas madali siyang hilain mamaya pag ininit natin ng panghila. Ayan na. So yun, mas madali pala. Hilain nyo na lang ng plies. Kakalas na yung pinaghinangan kasi maliit lang. Ngayon, itong part na to, naiwan. Ito yung sinasabi ko kanina. Ilapit ko yung camera. Ayan siya oh. Alam nyo yung sa pantalon, yung sa botones ng pantalon na maong, yung sa likod, para siyang ganyan, para siyang yung rivet. So para matanggal to, pupukpukin ko lang ng plies at saka ng flat na screwdriver. Tanggal na siya. Ito itsura niya. Hindi ko alam kung tumigas na thermal paste ito o talagang nakahinang din siya eh. Kasi matigas eh, kailangan pukpukin talaga. Tsaka yung pinagtanggalan, para siyang hinang. So yun, lalagyan ko lang ulit ng bago. So itong pangalawang unit na to, ito yung sira yung fan niya. Gagawin ko na muna itong harap, tapos papakita ko sa inyo yung fan niya sa likod. Kain na! Kain! Kain na. Mamaya pa ako kumakain. Malaki yung fan. Malaki yung fan, hindi niya kamatch. Order tayo ng ibang fan, hindi niya kamatch. Bakit kaya ganun? Ngayon ang diferensya niya. Nakaangat siya oh. Isa ito dun sa mga bumagsak na ilaw ko nung nakaraan eh. Sana nagalaw lang siya. Subukan kong idiin lang. Subukan kong ihigpitan lang ito. Sana gumana pa. Ayun, gumana. Gumana yung fan. So, na ano lang siya dito. Nahugot lang siya ng konti. Nahugot lang siya ng konti dito. Tsaka, nakaangat siya. Sayang itong na-order natin. Anyway, tabi lang natin to. Baka magamit natin in future. Tapos na ako mag-repair. So yan, nakatatlong amber white ako. 6 lahat ng ganito ko. So itong tatlo, nagkaroon ng mga konting pundi lang naman. Napag-aralan natin kung paano mag-repair. Kaya ayan,
back to good working condition na ulit sila. Imagine kung pinadala ko to sa service center, baka gumastos ako ng mga 3,000. So sa pagre-repair ko ngayon, wala pa sa 500 ang nagastos ko. Shoutout muna tayo. Tagal na nating walang shoutout para dun sa mga nag-message sa atin. Salamat kila JR Alayon, shoutout sa iyo. Jeffrey Biray, shoutout sa iyo, boss. GNG Lights and Sounds Pampanga, shoutout sa inyo dyan sa mga tropa nating sound system sa Pampanga. Prolan Pro Audio Cable, siya yung unang may-ari ng Beta 3U10A natin. Bawag PH, Albert Padilla, Richard ng Las Piñas, shout out sa inyo. Arimar Audio from Dipolog City, napakalayo. Yumang Lights and Sounds from Santa Mesa, Manila. Glenn Lights and Sounds. Phantom Lights and Sounds from Bukidnon. Salamat sa inyo at kahit malalayo kayo nakasuporta pa rin kayo sa channel natin. PJ Lights and Sounds ng San Pablo, Laguna. Okay? Shout out din kay VSY, yung supplier ko ng mga abobot, ng mga connector, kung ano-ano man siya yung supplier ko sa Lazada. So pinadala niya sa atin ito nung nakaraan. Ngayon ko lang ulit na naisuot. Tapos sagutin ko na rin yung ibang mga tanong doon sa mga previous vlog natin. Padded bag, yung mga padded bag ng audio center natin, ang supplier ko noon ay si Prime Beats. Kunin mo yung bag ng FBT, pakita natin. I-search nyo si Sir Obet Maestro or Prime Cases Customized Gig Bag. Ayan. So kung ano yung brand ng speaker, ilalagay niya dito. Tapos yung brand ng bag mismo. Pulidong pagkakagawa. Ang maganda nito, ipadala niyo yung unit niyo sa kanya para sigurado yung sukat. Medyo, actually yung U10A ko na Beta 3 gusto kong pagawan din ng bag. Kaya lang ang problema yung pagsusukatan. Medyo hassle naman kung ipapadala ko, medyo malayo ako sa kanya. Subik ako, taga GMA Cavite naman si Sir Obet Maestro. Tapos, Music Manila, hindi ako nakapunta ng Music Manila. Sayang nag-register na ako last month, kaya lang may pumasok na 2 event, kaya hindi natin pwedeng tangyan kasi dahil tie-up natin. Kaya hindi tayo nakatuloy nung day 2. Nung day 1 naman, coding yung sasakyan ko, kaya hindi rin ako talaga nakatuloy. Bawi tayo next year. Paghandaan natin yung Music Manila next year. Tapos, backline. Wala kasi akong sariling backline. Well, pag sinabing backline, ito yung mga guitar amps, keyboard amp, drum set. Ang renta ko ng backline dito ay 5,000. Kumpleto na yon. Dati yung 5,000 kasama yung snake wire at saka yung mga DI box. Kaya lang ngayon, meron na akong snake wire at saka DI box. So, titignan natin kung mas makakamura ako doon sa pinagre-rentahan ko ng backline. Hopefully, sana next year magkaroon na ako ng sariling backline kasi sayang din yung nire-renta natin. 5,000. Ano pa ba? Sahod ng mga tao per event, per day, per event. So kung sa isang araw 2 event sila, parang pagka medyo maganda yung presyo ng 2 event, so nagta-times 2 yung sahod ng tao. Pero kung parehong basic naman, tapos para mag-help out lang yung isa na naka-duty dito sa event 1, mag-help out siya sa event 2, magdadagdag siya ng 50% na lang. So ganun ang pasahod sa manpower. Ano pa ba? Yung ibang mga tanong sa mga recent vlog natin, balikan nyo lang yung mga dating vlog natin. Nandoon yung sagot. Tapos, salamat doon sa mga magagandang feedback nyo. Salamat doon. Ang gaganda ng mga comment ng mga recent vlog natin. Kaka-install ko lang ng bagong pang-edit ko ng vlog. Kaya itong mga nakaraan, sunod-sunod yung upload natin ng video. So, saan yun hanggang sa mga susunod na event, lagi natin iba-vlog na yan para magtuloy-tuloy na. Hanggang dito na lang muna itong vlog na ito. Sana may natutunan kayo sa pagre-repair natin ng power LED. Particularly itong Lumilights na Amber White. Salamat sa mga bagong subscriber natin at sa mga matatagal nang sumusubaybay sa atin. Salamat pa rin sa inyo. Hanggang sa muli. Paalam.